Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kapatid sa pananampalataya. At ngayon po ay tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At ako po ay naatasan ng inyo pong pastor, si Pastor Alan. Kasama yung aking mga kamanggagawa din sa Panginoon upang ibahagi po sa inyo yung mga huling pananalita ni Jesus nung siya po ay nasa krus. At ngayon po ay ating pag-aaralan yung una po na maging yung unang mga pananalita ni Jesus nung siya ay nasa krus. Kung meron po kayong mga Biblia, hinilingan ko po kayo na inyo po itong buksan sa aklat po ng Lucas, Kabanata 23, talata 34. Luke chapter 23, verse 34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ng mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Salamat sa pagkabasalita ng Diyos. Tayo po muna ay lumulog sa panalangin. Panginoon, sa oras po na ito, tulungan mo nga po kami na magkaroon po ng unawa at sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu ay maging maliwanag sa amin ang inyo pong mga salita. Tulungan mo din po kami na maging bukas ang aming puso, ang aming isipan sa katotohanan ng iyo pong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Matapos si Jesus pasanin ng kanyang krus at makarating doon sa lugar ng Golgotha, kung saan po siya papako, siya ay sinimulan na pahigain sa krus. At ano yung unang salita na kanyang sinabi? Ama! Ang kanyang pinatutukoyan dito ay ang Diyos Ama. Dito makikita po natin, mga kapatid, mga kaibigan, habang siya ay pumapasok sa matinding paghihirap, habang kanyang tinitiis yung labis na pagkasakit, at ganoon din ay yung tindi nung hirap na kanyang sasapitin doon sa krus, ay sabi niya, kanyang tinawag ang kanyang ama sa kabila ng kanyang kalalagayan. Ano yung kanyang kalalagayan, mga kapatid? Siya ay pagod. Guri mo, layo ng kanyang nilakad, pasan-pasan yung mabigat na krus. Ano pa? Siya ay sugatan, siya ay hinampas-hampas sa likod. At siya din ay hirap dahil buong araw halos hindi siya nakatulog sa labis na kapigatian. Ngunit hindi nalagay sa alanganin ang kanyang relasyon sa Diyos. Hindi nayanigman yung kanyang pakikipagniig sa Diyos. Hindi nawala ito. Marahil may mga Kristyano tayo na kilala, na naringgan natin, o nakapagsabi din na hindi ko kaya makapag-usap sa Diyos. O hindi ko kaya magdasal. O kaya naman ay hindi na ako maniniwala sa Diyos. At bakit nila itong nasasabi? Dahil marahil sila ay nakaranas din na masaktan. May mga tao na nakit sa kanila, nagsalita ng di maganda, nag-alipusta sa kanila, pinagtawanan yung kanilang pananampalataya. O kaya naman ginawan sila ng masama. Dito makikita na sa kabila ng naranasan ni Jesus na paghihirap, siya ay tumawag pa rin sa kanyang ama. Nakipag-usap pa rin siya sa kanyang ama. Dahil para sa kanya, isang kagalakan yung makasama at makipag-niig siya sa kanyang ama. So, tingnan natin ang mga sumunod na pananalita matapos tawagin ang kanyang ama. Ano yung kanyang mga sinabi? Sabi niya, patawarin mo sila. So, ang mga katagang ito sa original ay nagpapakita na ito yung paulit-ulit niya ininudulog sa kanya ama. Marahil nung siya ay inihiga, ito yung kanyang sinabi. Nung siya ay simula pa ako sa kamay at sa paa, ito rin ang kanyang sinabi.
At habang itinataas yung krus at naglalagay ng butas doon sa lupa, ito rin yung kanyang sinabi. Ganoon din, nung siya ay nakabayubay na matagal doon sa krus, ito rin yung kanyang sinabi. Ama, patawarin mo sila. Bilang tao, kapag tayo ay nasasaktan, ang natural na reaksyon natin ay magiganti. Tama po ba? Ngunit dito, makikita natin, si Jesus, pwede din naman sana na ginawa niya na ipanalangin, na sumpain sila, kaya magpadala ng anghel, ligtas siya, at magpaulan ng apoy, at sabi nga, ipunin yung mga tao na gumawa sa kanya ng masama. Ngunit hindi niya ito ginawa. Bagkos inisip pa din niya ang kapakanan nila. Pag-ibig pa din, mga kapatid, ang umibabaw sa mga taong nananakit sa kanya. Ano po yung mga katotohanan na dapat po natin makita sa ating pag-aaral na ito? Una, kaya ito ang pinalangin ni Jesus ay upang tuparin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Saan po natin makikita yun? Sa aklat po ni Isaiah. Sa Lumang Tipan, buksan po ninyo sa Isaiah, Kabanata 53, talata 12. Ang sabi po, dahil dito, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakabahagi sa parusa ng masasama. Inakon niya ang mga makasalanan at ininalangin sila'y patawarin. So dito makikita natin, noong una pa man, ay winika na ni Propeta Isaiah, yung mangyayari kay Jesus, na si Jesus, kanya ipapanalangin yung mga umusik sa kanya, yung mga gumagawa sa kanya ng masama, na sila'y patawarin. So dito, tinupad ni Jesus, sinabi ng salita ng Diyos. Pangalawa, ay upang isagawa yung kanyang mensahe, yung kanyang mga bahagi. At ano ba yung madalas na kanya tinuturo, sinasabi sa kanyang mga alagad? Patawarin ninyo ang mga nagkakasala sa inyo. Ibigin ninyo ang inyong kaaway. Yung mga tao na umuusik sa inyo. Ipanalangin nyo sila, pagpalain nyo sila. Patawarin nyo sila. Sa kanyang ginagawa, yung kanyang sinasabi. Sinasapamuhay niya, yung kanyang itinuturo. Ganun din po ba tayo? Ano yung ating sinasabi? Ganun din yung ating tinuturo. Pangatlo, sapagkat itong layunin ng kanyang pagkamatay. Para saan ba naparito si Jesus? Para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dahil bilang tao tayo mga makasalanan at ang ating pong kaparusahan ay kamatayan. Ngunit dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos, sa pamagitan ni Jesus, ang kanyang kamatayan ang nagbigay ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Ito ang mensahe ng Ebanghelyo. Gaya ng sinabi ni Jesus sa isang paralitiko, ang iyong mga kasalanan ay napatawad na. Tayo ay mapapatawad lamang sa ating mga kasalanan, hindi sa ating mga ginagawa, sa mabuting gawa, kundi sa pamagitan lamang ni Jesus. At pang-apat, dahil sa ignorante ang tao. Saan ba ignorante ang tao? Ignorante ang tao patungkol sa kanya. Hindi kilala ng tao si Jesus. Ang pagkakilala lang ng tao kay Jesus ay bilang tao, bilang propeta. Hindi nila kinikilala si Jesus bilang Mesyas, bilang tagapagligtas, na siya ay sinugo ng Diyos upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Dahil bilang tao, sila ay ignorante sa kanilang kinikilos, ginagawa. Sabi nga sa aklat na Efeso, Balata 2, talata 3, ang totoo tayong lahat ay dati rin namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawang pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Tayo din po ay naging alipin ng kasalanan. Nabihag tayo, nalinlang tayo, ni Satanas. Hindi natin inaamin yung ating mga kasalanan. At dahil sa kasalanan, tayo po napalayo sa Diyos. Ngunit, dahil kay Jesus, tayo po ay nagkaroon po na ugnayan muli sa Kanya. Dahil tayo ay pinagtawad
ng Diyos sa pamagitan ni Jesus. Ano po ang tinuturo sa atin dito? Na kung meron man taong nakasakit sa atin, meron man tao po na gumawa ng masama sa atin, anong kailangan natin gawin? Kailangan natin na sila ay idulog sa Panginoon. Itaas natin sila sa Diyos, na sila ay paliwanagin ng kanilang kaisipan, na malaman nila ang katotohanan, na makita nila yung kanilang ginawa, at sila din ay patawarin ng Diyos. At tayo din, hilingin natin na bigyan tayo ng pag-ibig ng Diyos para mapatawad sila na gumawa at nakasakit sa atin ng masama. At hindi lamang po yun, ibahagi din natin yung ginawa ni Jesus, yung ebanghelyo upang kanilang malaman yung katotohanan at ito ang magpalaya sa kanila sa kasalanan. Muli po, marami pong salamat. Magpalain kayo ng Panginoon. Kumusta po kayo mga kapatid? Ako po si Celso Didase from Center Point Fellowship, Nueva Ecija. Ibabahagi ko po ang isa sa pitong huling salita ng Panginoong Hesus noong sandaling siya ay nakapako sa krus. Samahan po ninyo ako sa pagbasa ng talata mula sa Bagong Tipan. Magandang Balita Biblia, Aklat ng Lucas, Kabanata 23, simula sa talatang 39 hanggang 43. Tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan tulad niya. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa ng kanyang salita. Sa talatang 39 ay kilala po ng salarin ng Panginoong Hesus. Subalit hindi niya lubusang kilala ang Panginoon dahil sa halip na pananampalataya ay panunuya ang lumabas sa kanyang labi. Sa talatang 4 na po ay kinilala ng pangalawang salarin na si Jesus ay Diyos. Inamin niya na sila ay makasalanan sa talatang 41 at lubusan siyang nagtiwala kay Jesus. Sa talatang 43 ay binigyan ng Panginoong Hesus ng kasiguraduhan o assurance ang pangalawang salarin na lubusang nagtiwala sa Kanya. Hayaan niyo pong ibahagi ko ang ibang salin ng talatang ito. Sa ang salita ng Diyos, sinabi ni Jesus sa Kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. At sa Filipino Standard Version, sumagot po si Jesus, tinipiya ko sa iyo, ngayon di makakasama kita sa paraiso. At sa salin po sa Ingles, sa New International Version, Jesus answered him, truly, I tell you, today you will be with me in paradise. Ganon din po sa King James Version. And Jesus said unto him, verily I say unto thee, today shall thou be with me in paradise. Napakaganda pong assurance na ang ipinangako ng Panginoon sa isang salarin na buong puso nagtiwala sa Kanya ay makakasama niya sa paraiso. Nais ko rin ibahagi ang 20 talata sa Bagong Tipan na binanggit ang salitang paraiso. Sa pangalawang Korinto, Kabanatang 12, talatang 3, alam kong ang taong iyon ay dinala sa paraiso. Hindi ko lang alam kung iyon ay isang pangitain o tunay na pangyayari. Tanging Diyos ang nakakaalam. Pero hindi po sa pahayag, Kabanata 2, talatang 7. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. At ang partikular kong simbahan tinutukoy dito ay simbahan sa Efeso. Sa magtatagumpay, ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Mga kapatid, in the early part of my life, ay nakikita ko ang aking sarili sa unang salarin. Noon ay hindi ko kilala kung sino si Jesus sa aking buhay. Kilala ko lamang siya sa pangalang Jesus. Namuhay akong makasalanan tulad ng salarin. Subalit dumating sa punto ng aking buhay na may ginamit ng Diyos upang bahaginan ako at ang aking pamilya ng kanyang salita mula sa Biblia. Ito po ay nangyari 20 taon na ang nakakararaan. Tinanggap ko po at ng aking libahay si Jesus
bilang tanging tagapagligtas sa Panginoon noong June 17, 2000. At simula noon, ay meron po kaming kasiguraduhan na isasama niya kami sa kanyang kaharian. Hindi lamang po bilang tagapagligtas ang pagtanggap namin sa kanya. Siya po ay tinanggap namin bilang Panginoon na susundin sa kanyang naisip. Sa pagsunod po sa kanyang tagubilin, sa Mateo Kabanata 28, talatang 11 hanggang 20. Hindi lamang po kami magulang sa dugo ng aming 4 na anak. Kami po ay naging spiritual parent nila. Sila man po ay tumanggap kay Jesus bilang kanilang sariling tagapagligtas at Panginoon na susundin sa kanilang buhay. Katulad nga po ng sabi sa Matthew chapter 7, verse 21, New International Version. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. At sa biyaya po ng Diyos ay ginamit niya ang aming buhay sa kanyang church, sa New Life Community of Christ, NLCC sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. At ngayon po ay kasalukuyang ginagamit sa Center Point Fellowship, daughter church ng NLCC sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Sa Diyos po ang papuri, samahan po ninyo ako sa panalangin. Heavenly Father, kahit ang mga apostol ay may mga pagkakataong nagkakamali, patawarin po niyo kami dahil kami man ay may mga sandaling hindi nakakasunod sa inyong layunin sa amin. Ipinakita mo, Panginoon, ang isang salaring katabi ng iyong buktong na anak at nakapako din sa krus ay binigyan mo ng pagkakataong sumampalataya ng lubusan. With your unconditional love ay tinanggap niya ang iyong pangako. Lord God, nagtitiwala kami that you will strengthen our faith. By your grace, we pray that the word we hear today will encourage more sinning souls to accept that we are sinners, to repent and accept with faith in your Son as our only Savior and Lord. We pray that all souls admit that you alone can control what is happening around us today. And in Jesus' name we pray that you have the power to stop the works of evils, including this coronavirus. Amen. Salamat po sa Panginoon at sumayin niyo ang kanyang kapayapaan sa kabila ng kasalukuyang nangyayari sa sanlibutan. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang minamahal na nakatayong katabi niya, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Pagkatapos sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At mula noon ay dinala siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Juan 11, mga talata 26 at 27. Maraming mga katanungan ang nakapaloob sa kapahayagang ito. Una, bakit babae ang tinawag ni Jesus sa kanyang ina na si Maria? Pangalawa, bakit sinabi ni Jesus kay Maria na narito ang kanyang anak na si Juan? Pangatlo, bakit si Juan ang pinagkatiwalaan ni Jesus samantalang mayroon siyang mga kapatid? Pang-apat, bakit sinabi ni Jesus kay Juan na narito ang kanyang ina na si Maria? Ang mga bagay na ito ay ating sasagutin, kalakip ang higit na mahalagang aral na maaari nating matutunan buhat sa ikatlong pangungusap na ito. Kung ating babalikan ang kasanayan ng mga Hudyo noong panahong ito, higit nating mauunawaan kung bakit sa pagkakataong ito ay babae ang kanyang tinawag kay Maria at hindi ina. Sa katunayan, walang bahagi sa Biblia na tinawag ni Jesus bilang ina si Maria. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng iba't ibang hinuha ang mga mag-aaral ng salita ng Diyos, na ang ilan ay maaaring bigyan ng karampatang halaga. Isa sa mga iyon ay ang kaisipang ipinapahayag ni Jesus na bagaman si Maria ang naging daan upang maganap ang kanyang pagsilang bilang isang tao o yung tinatawag na incarnation, si Maria ay isa ring nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng salita at ang salita ay si Jesus. Ang ibang kaisipan naman ay nagpapahiwatig na sinadya ito ni Jesus upang hindi maging katuruan ng mga tao na si Maria ay ang ina ng Diyos, gaya ng tinuturo ng ibang relihiyon. Bagaman si Jesus ay Diyos at siya ang pinagmula ng lahat ng bagay, namuhay siyang gaya ng isang normal na tao. At ito ay pinatunayan ng salita ng Diyos. Bilang isang Hudyo, naging tapat din siya sa kasanayan at kulturang Hebreo. Ang salitang babae ang pinakaangkop na gamitin upang makipag-usap sa isang babae. Kapahayagan ito ng lubusang paggalang at pagkilala sa kanila. Dito ay pinakita ni Jesus kung gaano niya ginagalang at kinikilala si Maria bilang isang babae at bilang isang ina.
Maaari ito rin ay paraan ni Jesus upang hindi na lubusang pabigatin pa ang nararamdamang pagdurusa ng ina sa sinasapit ng kanyang anak. Sapagkat ang salitang ina ay may kalakip na damdaming magpapahirap sa kalooban ng isang magulang na walang magawa upang iligtas ang anak sa bingit ng kamatayan. Pangalawa, bakit sinabi ni Jesus kay Maria na narito ang kanyang anak? Na ang tinutukoy na anak ay si Juan, ang sumulat ng aklat ni Juan, o mas kilala nating John the Beloved. Siya ay anak ng kapatid ni Maria, at ito ay katibayan sila ay malapit na magkamag-anak. Sinabi ni Jesus kay Maria na narito si Juan na iyong anak upang buksan ang isang bago at mas malalim na ugnayan sa kanyang tapat na disipulo. Isang taong lubusang kilala si Jesus at higit na nakakaalam ng kanyang layunin sa mundong ito sapagkat siya ay kasama ni Jesus sa kanyang paglalakbay. Kung ating babalikan, si Juan ay kabilang sa pangunahing grupo ni Jesus o yung tinatawag na inner circle, kasama sina Andres, Santiago at Pedro. Ang mga taong ito ay nagkaroon ng mas mahabang panahon na kasama si Jesus. At dahil si Jesus ay nasa ilalim ng pamantayan ng mga Hudyo, bilang panganay na anak, sa kanyang balikat nakasalalay ang kinabukasan ng kanyang balong ina. Ito ang kanyang paraan upang masiguradong magiging maayos ang buhay ni Maria sa kanyang pagkawala. Pangatlo, bakit kay Juan ipinagkatiwala si Maria at hindi sa kanyang mga kapatid? Kung ating babalikan ang mismong akda ng kamatayan ni Jesus sa krus, wala sa lugar na iyon ang mga kapatid ni Jesus. Marahil ay ayaw nilang masangkot sa kahihiyang dinaranas ng kanilang kapatid at maaaring natatakot din silang mapahamak kung makikita sila roon ng mga taong galit kay Jesus o ng mga kawal ng pamahalaan. Bukod dito, ang kanyang mga kapatid sa pagkakataong ito ay wala pang katibayan ng pananalig kay Jesus, kung sino siya at kung ano ang kanyang layunin sa mundo. Lalo na sa panahon ng kanyang kamatayan, na para sa kanila ay kabiguan sa kanyang mga sinasabi. Sa kabilang bahagi naman, ay narito si Juan na isang tunay na alagad ni Jesus. At siyang itinuturing na pinakamalapit kay Jesus. Isang tapat na disipulo na naroroon kasama ang kanyang ina na nagdadalamhati sa kalagayang sinasapit ng Panginoon. Si Juan ang pinakatamang tao na dapat pagkatiwalaan ng isang mahalagang bagay. Pang-apat, bakit sinabi ni Jesus kay Juan na narito ang kanyang ina na ang tinutukoy ay si Maria na ina ni Jesus? Katulad rin ng layunin ni Jesus nung sabihin niya sa ina na narito ang kanyang anak, ang layunin niya para kay Juan. Sa pagkakataong ito ay isinasali ni Jesus ang kanyang responsibilidad bilang panganay na anak kay Juan na pinakamalapit niyang alagad at kamag-anak. Lubos ang pagtitiwala ni Jesus na magagampanan ni Juan ang tungkulin bilang isang anak kay Maria, yamang nauunawaan niya ang mga katuruan ni Jesus. Ang malalim na kaugnayan ni Jesus sa kanyang disipulong ito ang nag-udyok sa kanya upang tanggapin ang responsibilidad na iniatang sa kanya ng kanyang Panginoon nang walang pag-aalinlangan. Hindi ito may kakaila sapagkat ayon sa kasunod na talata, buhat noon, isinama na ng alagad si Maria sa kanilang tahanan. Ayon sa pangalawang aklat ng kasaysayang pinamagatang Nicephorus Ecclesiastical History, si Maria ay nabuhay kasama si Juan sa loob ng 11 taon at namatay. Ang Panginoong Hesus ay isang mabuting halimbawa ng pag-ibig sa pamilya sa pinakapraktikal na kapamaraanan. Kahit sa huling pagkakataon ng buhay ni Jesus sa mundo bilang isang tao, naging mahalaga sa kanya ang pamilya at ang tungkulin dapat ginagampanan ng bawat isa. Nais ng Panginoon na isapamuhay ng bawat isa sa atin ang kautusan ng Diyos na igalang mo ang iyong mga magulang. Efesos 6 verse 2 at marami pang mga talata sa Biblia. Ayon sa sulat ni Pablo kay Timoteo, sino mang hindi kumalinga sa kanyang pamilya ay higit pa sa hindi mananampalataya. Unang Timoteo 1 verse 8. Isang malaking pribilehiyo sa sino man sa atin ang pagkatiwalaan ng Panginoon ng isang mahalagang tungkulin.
Siya bilang ating Panginoon at tayo bilang mga alagad niya. Nais niya na mahalin natin ang lubusan ng ating pamilya. Kung may mga taong higit na mapagmahal sa mga magulang at sa mga anak at sa mga kapatid at sa buong pamilya, iyon ay ang mga tunay na disipulo ni Jesus. Napakagandang pagkakataon ng quarantine na ito na pagbulay-bulayan natin ang buhay ng Panginoong Jesus at ang mga aral na Kanyang ipinarating sa ating lahat sa panahong ito ng Kwaresma. Yamang tayong lahat ay nasa ating kanya-kanyang tahanan, ipakita natin ang ating pagmamahal sa pamilya bilang pagkilala sa ating Panginoong Jesus.